Welcome back to my channel, guys. Eto, magluluto tayo ng masarap. Lalapit natin dito. Ayan. Kaya wala na akong patungan. Ayan. Tignan niyo yung patungan ko. Eto, bawang. Ayan. Ang lilipot. Bawang, mga kababayan ko. Yan, bawang po. 1 kilong bawang. Ayan. Tayo ay magluluto. Ito, nagsasaing ako. Oh. Ayan lang, mga kababayan ko. Sibuyas, 1 kilong sibuyas. Ayan. Ayan po. Ang apoy para maluto. Ayan. Ginisang ampalaya ang lulutuin natin, mga kababayan ko. Ayan. Ayan. Tapos pagpipiligo tayo ng tuyo, mga kababayan ko. Ayan, isa tayo ng ampalaya. Dalawang ampalaya. 2 kilong ampalaya. 1 kilong hipon. At 3 kilong kamatis, mga kababayan ko. Ayan, 3 kilong kamatis at saka 2 itlog. Patihin natin to habang tayo ay nagluluto. Ganyan na. Ito ay masarap, mga kababayan ko. Ilalagyan natin ng ganito, patis at saka bagoong na maanghang. Ito, takpan natin ito. Ayan. Ayan, ganyan lang ito. Madali lang itong lutuin. Itong ampalaya. Hindi nyo kailangan itong lutuin ng lutuin. Pwede naman ito kainin ng hilaw. Gagawin yung ito, atsarang ampalaya or salad na ampalaya. Ayan. Eh, ang gagawin ko, lutuin natin para kumain ako. Gusto ko eh. Yan, ganyan. O, ilagay natin yan. Lutuin na natin sila. O. Ayan po. Sayang, ang mahal ng bagong nare. Kulang $13, $13. Isang ganito, kulang $13 yata. Kaya yan na. Yan lang ito. Itong hepon. Yung 1 kilong hepon. Yan lang po. Hepon. Lagyan natin ang mahiwagang. Yan. Paminta. Hi Carla! Shout out Herman and Carla. Ayan. Ganyan lang po. Yan. Yung hipon. Tapos, lagyan na natin ito para maluto. Sama-sama together. Ganyan, mga kababayan ko. Lagyan natin ng konting patis. Kaya, timpla-timpla lang. Ganon! Yan, ganyan lang po. Madami kamatis ha. 3 kilo.
yung kamatis yung nilagay natin, mga kababayan ko. O, takpan natin. Malapit na maluto yung kanin. Mag-iin tayo. Pipilito tayo ng tuyo. Madali lang po. Wala ako ng kawali. Ayan. Luto tayo ng tuyo. Luto ko ba ng mantika? Ayan. Oh. Ay, mukbang. Mukbang tayo, mga kababayan ko. Alam nyo ba, wala namang kasalanan ng mga ano. Para lang sa atin, magchismisan tayo habang nagluluto tayo. Alam nyo, bakit kayo nagagalit at sinisira nyo yung daan, sinisira nyo yung ilaw? Hindi nyo dapat sirain yan. Sirain nyo yung bahay ng mga kawatan. Opinyon ko lang po yun. Yung mga kawatan na gibain nyo, mga bahay at bakod, mga sasakyan. So, yung mga luho nila, gibain nyo yung mga luho. Ganon. Pambihira. Ako, Diyos ko. At saka nyo, bakit nyo bubugbugin yung mga pulis? Diyos ko naman. Pulis ba ang kurakot? Ang tanong ko sa inyo. Naku. Sarap. Ang sarap, mga kababayan ko. Hindi pwede lagay ito eh. Dahil, hindi pwede. Kakatas yung ang kamatis eh. Tama na kayo. Hindi natin pwede lagyan ng sabaw. Hindi naman ito sinigang eh. Eto oh. Bumili ako ng tuyo. Eto, hindi ito maalat. Pagka ganitong makintab, hindi ito maalat. Hindi ko pa nadagdagan. Nilagay ko sa freezer para ho stock. Ubus na. O dalawa na lang yata. Ganito oh, makintab, mga kababayan ko. Ayan, ganyan. Hindi ito maalat. Kaya yan. Nasusunod dahil gadaihan ko natin eh. Siguro mga 10 bibilin ko, mga kababayan ko. Sayang. Kayo, wala naman na stock, mga kababayan ko. Grabe yan. Kasi ang mahal ng tax eh. NP na ang mga lalagyan, mga kababayan ko. Ang bihiya. Pati. Kawawa Amerika. Wala nang ano. Ang mamahal ng pagpipili, mga kababayan ko. Yun ako. Kakain ako ng palaya, kakain ako ng tuyo na may gatas. Kaya ako nagsaing, mga kababayan ko. Yan, o. Malapit na siya. Palaya. Yan. Yan. Kumatas na ho yung kamatis. Yan, ganyan na. Saka natin lalagay yung 2 kilong ampalaya. 3 itong kamatis na ganun kalalaki, kaya 3 kilo. Ganon! 1 kilong hipon. Oh, ano sa inyo? Sarap. Ang sarap, mga kababayan ko. Ganyan lang po ang pagluluto ng ampalaya. Ampalaya. Kain ko. Tuyo. Lalagyan natin ng tuyo. Ganyan po, paggigisa ng ampalaya, ganyan. No? Ayan, ganyan. Oh. Ganyan lang po. Ayan, ito na siya.
pagluluto ang ating ampalaya. Ayan, oh. Sarap nito, masarap. Susunod mo ito, huli po ito, huli. Sarap po nito, masarap. Ayan. Namimiss ko kasi ang palaya mga kababayan kahit na bawal sa akin. Titikim lang ako, hindi ako kakain ng marami. Tikim lang ako. Tapos, lagay na natin ito. Ganyan lang po. Lang po. Tapos, ito tuyo. Ilagay na natin dito. Ayan. Sarap ng tuyo po. Nainggit ako sa aking mga kapamilya. Kumakain ng tuyo. Kakabuisit. Ayan, nagluto tuloy ako ng tuyo. Luluto ka ako po. Ayan. May tuyo din ako. Dito ba? Ayan, ganyan lang po. Palaya. Ganyan lang po pagluluto. Ganyan. Ganyan yung palaya po. Ganyan lang po pagluluto. Dalawang itlog. Hindi nyo dapat lulutuin ng lutong-luto ang palaya. Ito na ho siya. Ayan yung tayo ko. Sarap ng palaya. Mga kabayan. Bakit ko sa ito pisina. Doktora ko lang ang kakain ito saka kami yung dalawa. Kilala ito. Tapos lain niya. Ako kakain ko. Tama na to. Tikim lang ho ako yan. Tikim lang. Ganyan lang po ako. Ganyan lang po. Dito na siya. Kaya natin dito. Dito pala. Wala nang apoy. Tapos tutuyo. Pumipirito po. Ay po kayo. Sorry po. Sorry po. Ayan, muntik na. Ayan, o. Tayo. Tuyo. Kailangan mo ito. Ayan, ganyan. Bibilin na ho natin. Ayan, sarap. Ito ang partner, ang palaya at saka tuyo. Tuyo at saka gatas. Naka-half and half.
Kala nyo, walang gatas dito. May gatas din dito. Half and a half. Nakikita ko sa kinain nyo. Ito, nagluluto ako. Kala nyo, kayo lang ang marunong kumain, ha? Marunong din ako kumain yan. Magluto. Kaya nyo yan. Hindi nyo kaya yan. Hindi nyo kaya yan. Ako lang ang makakagawa niyan. Alam nyo nga. Tingnan natin kanin. Luto na. Magmukbang tayo, mga kababayan ko. Ganon! Sarap po nito. Maganda ito yung kung nabili. Salamat sudo sa mga nanood ng aking aking mga videos sa YouTube channel. At nakikinig kayo sa aking mga paalala na huwag alatan ng tuyo. Yan. Ganon. Kasi talaga, yung ibang tuyo, utod ng alat, hindi nyo makain kahit nahugasan nyo. Grabe, Nes. Huwag mo kayo mag-alala, magpadala pa kayo ng tuyo rito. Pangasinan. Huwag nyo aalatan. Ipinipirisir ho namin yung mga tuyo dito na nanggagaling dyan. Ganon. Kaya, please, saray. Ayan. Ayan, tama na to. Ito. Ayan. Ganyan lang ang pagkakita ng tuyo, mga kababayan ko. Tuyo. Tayo magkakain. Ganyan lang po. Ganyan ang buhay dito sa mundo. Ito, unti-unti ito. Meron ako sa webis ng gusto ko. Mga makita sa akin dugo ito, bawal ito eh. Sa akin latingan na ininom ng mga kababayan ko. Mata. Hindi naman siguro, konti lang naman. Konti lang naman mga kababayan ko. Tikim lang ako, tikim. Tikim. Para sikiin. Ganon. Tuyo na lang. Ito kanin, luto na. Luto na siya. Luto natin ang toro. Ganon. Tapos meron tayo ang mahalo. Kakain tayo. Dali lang po watch my video. Tuyo. Ang bango-bango ng tuyo, mga kababayan ko. Heaven na naman ako. Heaven. Heaven na naman ako ko. Heaven. Ayan. Napakasarap po dito. Napakasarap po.
Ito. Ganyan lang po. Sa labas, sandali lang po. Lalabas lang po ako, mga kababayan. Lalagay namin ito. Lalagyan namin sa plato. Ngayon, kumain na muna tayo dito. Kumain na muna tayo dito. Ayan. Tapos, kanin. Kanin tayo, mga kababayan ko. Gatas. Ay, sarap kumain mga kababayan ko. Dito tayo mga kababayan ko. Kumain tayo. Kumain tayo. Ayan. Oh. Ayan, tuyo. Ayan natin yung tuyo. Ayan. Taas pa natin to. Wala makita ang ulo. Ulo lang ang nakikita ko. Ayan. Taas na. Ayan. Pwede na yan. Ayan, tubig. At magkamay tayo. Diyan. Kain na tayo mga kababayan ko. Luto na natin kapin yung seso. Sarap. 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 Ang sarap mga kababayan ko. Paborito ko yung kaliskis, mga kababayan ko. Gusto ko itaas yung pa ako eh, pero okay lang mga kababayan ko. Sarap. Sarap. Sarap-sarap mga kababayan ko. Sarap. Sarap. Sa ulo, sarap. Ganun lang mga kababayan ko. Ano pa? Sarap! Sisira diet ko mga kababayan ko. Sisira. Ano gagawin natin? Masarap kumain. Yummy. Sarap. Tama na yan. Ayan, mainit. Sarap ng tutong. Sarap. Tatlo. Sarap. Tatlo. Sarap. Lahat to meron dito mga kababayan ko. Lalo nga matyaga lang kayo maghanap kung anong klaseng tuyo ang hahanapin nyo. At saka pusit. Ganon.
Sarap. Sarap. Mhm. Layo na dito tayo. Layo ko na ho. Bawal. Baka ako mapapapitation sa aking puso. Kung kinain ko ngayong araw na ito, bawal. Pero masarap ang bawal. Mhm. Sarap kumain. Tingin ko wala. Ano natin to? Sarap. Kahit ito nga pala, sarap. Sarap. Marami. Shout out sa inyong lahat. Nga. Wala namang makukulong. Meron na makukulong, mga 2-3 taon lang. Wala rin. Yung ginagawa ni Bongbong Marcos sa magsasaka, tama yun. Maraming salamat sa iyo, Bongbong Marcos. Sana dire-diretso. Kahit sundan nyo lang yung mga susunod na presidente, sundan nyo lang yung ginagawa ng dating presidente. Hindi yung kung ano-ano pinagagawaan sa buhay nyo. Okay. Sa inyo, sundan nyo lang. Lahat ng buong mundo, kung ano yung ginagawa ng presidente dati, sundan nyo lang. Yung mabuting sundan, ha? Yung okay sundan, ha? Red wine, mga kababayan ko. Sarap! Maririnig siya ka, puro sarap. Masarap talaga. Yung ampalaya, talagang may mapait na mapait. Meron walang masyadong mapait. Kasi pagluluto yun. Huwag nyo yung kakatasin na pipigain yung ganyan. Kasi, mawawala yung katas. Sapal ang magiging laman, ang magiging mangyayari. Ano mangyayari dun? Mga kababayan ko. Sarap! Sarap ng palaya ko. Walang pait.
yan. Hindi nyo kaya yan. Ako lang ang nakakakaya. Mm. Ganun lang. Ang dami palang sa Pilipinas, grabe. Mas matindi ngayon ang korupsyon. Sa atin kasi sa Pilipinas, mayaman ho tayo. Lalo na sa bukirin, sa lupa, sa isda, sa tubig. Mayaman ho tayo. Diyos ko. Kaya lang, yung mayayaman talagang yayaman kasi sila namumuhunan, sila sila nagpapayaman ng todo. Pero kung ang gobyerno ay tutulungan ng mga magsasaka, yung mga middle sa Pilipinas o sa magsasaka, aasenso ho. Saka hindi nyo kailangan mag-angkat ng bigas sa luwang ng lupa natin. Diyos ko. Yan ang sabi ng tatay ko nung nabubuhay. Marami tayong anak. Pero nung araw talaga, nakatikim mo kami ng lasang ipis yung bigas. Nung araw, naku po, Diyos ko. Hindi na ay makain kami mga magkakapatid. Hindi na, lalo ako, hindi ko malunod talaga ang mga kababayan ko. Umiiyak ako sa tatay ko, tay, ayoko nito. Kumain ka anak, kaya mo yan. Hindi ko kaya tay, sabi ko. Talagang hindi ko makaya. Alam niyo, 2 lunok lang, ayoko na, hindi ko inaamoy. Ipis, Diyos ko, laon, hiyak! Ano nangyari? Sabi ko. Tapos ang ginawa ng tatay ko, kahit lagyan niya ng ang tawag doon, yung kinulting mais o kamuting kahoy, ilalagay ng sasamahan niya para madami o para mawala yung lasa o makain namin. Talagang pinipilit kong kainin, talaga umiiyak ako. Hindi ko nakikita ng tatay ko. Alam niya, tatay ko umiiyak. Nakatalikod umiiyak sa amin ng bata ako. Sabi ko, pag yumaman ako, ayoko na nito, buhay na to, sabi ko. Kaya pa na yung diskarte ko. Anak, sabi nga sa akin, 7 kayo magkakapatid, iba-iba kayo na ugali. Sana huwag kang mapares sa kanila. Hindi naman ako napares sa mga kababayan ko. Sa halip na 2 lang ang ako, kukupin ng mga kapatid. Kinupkup ko sila na lahat, yung matatanda ang kapatid, pati mga anak nila, kinupkup ko. Opo tatay, sabi ko. Yung tatay ko, napakabait. Tapos nung araw, namimilit siya ng tabla-tablang mais. Na mais, na puti. Nagtitinda yung nanay ko, yung tiyahin ko, yung tita Menji, taga Baliwag, naglalaga yun. Nakikita ko talagang naglalaga siya ng madaling araw. Kung pumipita sila sa gabi, sa madaling araw, lulutuin na yung mais. Talagang timba-timba. Yung timba-timbang malalaking, yung tawag dito. May tawag dun Tagalog Nalimutan ko na. Talagang mataas, ganyan kataas. Mataas ko talaga, siguro. Isang sakong mais na isang sakong kalahati ang kasya doon sa lata na lutuan. Nagluluto yung mga 2, 3. Araw. Kasi pag ang tatay ko, araw. Yung tita Mendy ko, nagtitinda ng araw sa Tutuban. Sa Tondo, sa Tutuban. Yan, ng araw. Natatandaan ko. Noon, habang nagluluto ng nilagang mais, nagluluto naman ang tatay ko ng pagkain. Bigan, tita Mendy ko, ng kanin, ng Parang may baon si tita Mendy, gano'n.
Mga isda, ng kung ano-ano, dala, pagkain. Masarap ang buhay ng araw. Hindi kami nagugutom ng araw pagka ano. Tapos gumugulang yung mais na pinapakyan ng tatay ko, taka ng nanay ko. Kami naman ng tiga-bilad, tiga-talo. Pagka natuyo na, hihimayin namin. Siguro mga 5 bulto. Bulto, yung 5 sakong puno, 50 kilos po noong araw. Ay, may natagpuan ng tatay ko, kinakarito nung araw, may kalabaw ang tatay ko lumuluhod na may anak. Pati gatas no, binebenta, kinakain namin, tuyo, yung ano. Nagpapagiling mo siya ng mais nung araw. Pinagpapagiling siya ng gilingan. Ang sarap-sarap po talaga ng bigas na yun. Yun ang hinahalo niya sa bigas na yung mga ano, go ahead man. Mga ano, hinahalo sa na hindi masarap ang lasa ng bigas. Siguro nakakain kami nung araw na siguro mga 2 araw lang o 3 araw. Tapos yun na ang ginawa ng tatay ko kasi nga umiiyak kami. Umiiyak kami nung kasunod ko, si Corazon at saka yung sumunod pa sa akin. Bali 3 pa kasunod sa akin. Yun ako, umiiyak kami. Yung isa kong kapatid sumusuka. Ako gusto ko sumuka nung araw. Nawala ng bigas nung araw. Diyos ko, sabi ko, Yung mga mahihirap ang nawalan. Yung mayayaman, may mga bigas pa rin yun. Nung araw. Tinatawag na NFA nung araw. Nung araw kasi binubulok yung mga bigas nung araw, ini-stock nila. Grabe. Huwag yung stock ang mga pagkain, sabi ko. Parang awa nyo na, yung mga sa gobyerno, ipamigay nyo. Hindi nyo dapat bulukin yung gamot, yung mga relief, na mga donasyon. Ipamigay nyo. Diyos ko. Para mapakinabangan ng kapwa nyo. Ipamimigay nyo. I-stock nyo, bubulukin nyo. Mag-i-expire. Unang mga taon, nawala yung mga donasyon ng mga pagkain, mga gamot, binulok nyo lang. Naku, hindi ko malilimutan yung ginawa nyo sa Pilipinas. Naku, Diyos ko. Pero napapanaginipan ko yan, nakikita ko ang future, sunog, apoy, tornado, lahat yan, nakikita ko yung future, yung ibang malalapit sa akin, nakikita ko mga future. Ay, sabi ko, Diyos ko. Ang lola ko nga ako, Diyos ko. Namatay ang lola ko, Diyos ko. Hindi naman kami umuwi ng Baliwag. Yung mga matatanda ko lang kapatid lang umuwi. Inuwi ng tatay ko kasi nga kami may maliliit. Hindi kaya ng pamasahe, hindi kami kaya na ano. Talagang, biruin nyo, kailan ko lang siya napanaginipan ang lola ko. Hindi ko maubos maisip, bakit siya nagpakita sa panaginip ko? Alam niyo, malungkot siya. Kasi sabi nga niya, wala na raw natitira ng mga alaala niya. Yung mga bahay, lupa, kung saan nagmula ang kastelo, yung inipon niya nung araw, na hindi na kahit isang kamag-anak, hindi namana, o hindi ipinamigay, o whatever. Yung mga ganun ho ba, tinibag yung Baliwag na yan. You know, malungkot po siya. Malungkot siya nung nakita ko. Sabi ko, Apo, sabi nga nung, wala nang natitira ng mga alaala namin, sabi nga nun. Ano po gagawin ko, Lola? Sabi ko. O sige, tumalikod ng lola ko. Tinawag ko, Lola, ipaglalaban ko po yung karapatan namin. Sabi, ang karapatan po namin. Humarap, kaya nga, okay Apo, paglaban mo yung karapatan mo. Sabi, karapatan ninyo. Yun. Kaya ako, pinaglalaban ko yung karapatan namin. Paglaban mo yung karapatan, Apo. Ang bait ng lola ko, tinding ko. Lola tinding ko, taga Baliwag. Pero yun, no? Namatay yun, hindi ko nakita. Ang huli kong nakita si Lola nung araw, umuwi siya ng Nueva Ecija sa San Isidro sa Tumana namin, sa Tumana. Ang huli kong nakita ko siya, I think, nung paalis siya ng Amerika, papunta ng Amerika, paalis siya ng Pilipinas, papunta ng Amerika. May dala siyang tinapay. Lagi ang pasulong sa amin yung mga lolo't lola namin, yung bayo, kapatid ng lolo ko, si Lola, tinapay. Isang supot na tinapay na munay nung araw na ganyan. Ayan. Sabi ganon, bago siya umalis, nararamdaman ko, bumabalik yung alaala ko, sabi ganon. Apo,
aalis na ako, mahalin mo tatay mo ha, sabi ganun sa akin. Opo lola, sabi ko naman nung araw yan. Huwag niyo pababayaan ng tatay niyo ha, ng lola ko. Ganun natandaan ko, siguro ano ako noon, 7 taon o 8 taon ako nung araw noon, nung umalis siya. Hindi ko na matandaan kung ano-anong 19 yun. Pero yun ang huli kong nakita sa kanya nung pumunta na ng Amerika. Opo lola, huwag kayo mag-alala. Hindi na pababayaan si tatay. Sige po. Kumis pa lola namin. Kumis pa sa lola ko kasi hihahatid ko siya sa kabila ng sa tulay, sa abangan ng ng Baliwag Transit nung araw. Sabi ko nun, ikaw ha, may finger of shame siyang ganyan. Ikaw apo ha, huwag mo pababayaan ng lolo, ang tatay mo ha. Opo lola, sabi ko. Sabi niya lang. At padadala ko kayo. Nagpapadala nga ang lola namin nung araw, hindi namin alam. Yung iba pera, yung ibang ano. Walang tiwala sa mga anak ng tatay ko. Wala kami magagawa. Sabi ko, wala kami magagawa. Kaya ako natuto kong 7 taon pa lang ako, nag-aalok ako ng mais, nilagang mais. Nung araw. Kaya sabi ko, oh my God. Sabi ko, mahal na mahal ko yung lola ko na yun. At least hindi kami anak sa buho. Hindi kami putok sa buho. Hindi kami anak sa labas. Kahit na nakuha ang tatay ko yung nanay ko na mahirap pa sa daga. Aba, dalaga ang nanay ko nung nakuha. Dalaga, may pangalan. Buo ang pangalan. Kaya lang, of course, hiwalay din ang yung lola ko nung araw. Okay lang yun. Pero, pinakasalan ng tatay ko yung nanay ko. Hindi kami putok sa buho. Pero, sa lahat ng kapatid ng mga anak ng lola ko, sa tatay ko, hindi kami pinag-aral. Yun lang ang masakit sa buhay namin. Hindi kami kinalinga, yun. Hindi kami binigyan ng magandang buhay. Kasi yung mga kapatid ng tatay ko, nung araw kasi, 'di ba sila magkakapatid? Kinukwento lang ng tatay namin. 5 sila magkakapatid na una na nakatikim ng ginhawa at ng milyonaryo sila nung araw. Oh, ganun po ba tatay? Sabi ko, oo anak, sa ganun. May rancho ako nung araw, may mga tauhan. Hindi ako nakapag-aral kasi nga spoiled ako nung araw, anak. Kinukwento sa amin yan, lasing. May kabayo ko, malalaki kabayo ko. Kaya pala mahal na mahal niya yung mga kalabaw namin nung araw. Diyos ko. Hindi ko malilimutan yung mga kwento ng tatay ko. Mayaman pala nung araw. Kaya pala siya, pagka napupunta ng bayan, kilala siya. Mga kababayan ko, kilala siya sa San Isidro. Kahit hanggang ngayon, kilala pa rin siya. Yung mga kapitan, konsehal, kilala sila. Kasi yung mga magulang nila, at saka nung mga bata pa sila, nung mga kaedad ko, kilala si tatay kasi lumuluhod ang tatay, ang kalabaw ng tatay, kalabaw ng tatay niyo, lumuluhod yan, paglasing, pinaluluhod yan. Opo, naglumuluhod yan, nung araw ng kalabaw, paglasing mo yan, hinahatid ng kalabaw sa amin yan. Tsaka ang tatay ko, nagsisigaw yan sa bintana. Kasi yung bintana namin, isang malaki, sa tumanaan, nakabukas yung bintana, tapos isang bintana papuntang kalsada, pag ganyan. Sisigaw dito ang tatay ko, hindi niyo ako magugutom! Sabi ko, ngayon ko natatandaan, nalalaman, paano hindi siya magugutom? Nung pala, may ginagawa yung kapatid niya. At saka yung mga pamangkin niya, mga swapang. Diyos ko. Sabi ko, ha? Ito pala yung sinisigaw ng tatay ko. Diyos ko. Sabi ko, grabe-ness, sabi ko. Kaya pala ang lola ko, nalulungkot. Wala na raw natitira ng alaala nila. Ano gagawin ko? Sabi ko. Pero sinabi ko, lola, pag tumingin siya paharap sa akin,
ipaglalaban ko po yung karapatan namin. O sige po, ilaban mo yung karapatan mo. Karapatan niyo. Yun ang ano. Tuloy nyo, huli ko nakita si lola ko nung umalis siya papuntang Amerika. Siguro 7 o 8 taon ako noon. Pagkatapos, ngayong nanaginip ako dahil may nangyayari sa pamilya namin. Aba, sabi ko, Lola, sabi ko, dati ang tatay ko ang nagpapakita sa akin. Kasi pag nagpapakita ang tatay ko sa panaginip, may problema. O may dating na problema, o matatapos ang problema, yung mga ganon. Hindi naman malalaking problema, mga kababayan ko. Kayang-kaya. Kayang-kaya! Uy, mahaba na tayo. Hanggang dito na lang po ang ating video. Next video po tayo. See you there! Please subscribe my YouTube channel, Francisco Castelo. And my TikTok, F.E. Castelo, F. Castelo 2025 o 2024 sa TikTok ko. Adios mga kababayan ko. Maraming po salamat sa inyong lahat. Adios. Bagong hairdo tayo mga kababayan ko. Aray ko. Bagong hair ho tayo mga kababayan ko. Ayan. Tignan niyo ito yun. Napakasarap. Oh. Fresh na fresh ho tayo ngayon. Adios mga kababayan ko. Maraming po salamat.